Ay, magandang araw. Ito po ang Iparas kay Paras. Ako po si Eli Saludar. Kasama natin si Sec Jing Parasek. Magandang araw sa iyo. Magandang hapon po or magandang araw sa ating mga kababayan, lalo na yung mga OFWs na nakikinig sa ating programa. Nung pabalik ako, paring Eli, doon sa airport ng John F. Kennedy in New York, parang I felt so good dahil may mga ibang Filipinos na kasabay ko sana sa sasakay doon sa aeroplano, lumapit sa akin. Sabi nila, "Uy, si Congressman po pala kayo. Sir, nanonood po kami ng programa nyo. Religiously. At ang gandang panoorin yung programa nyo, hard-hitting." Sabi ko, marami pong salamat at kami po ay nagsasabi lang po ng totoo. So, what I'm saying here, paring Eli, tayo po ay bumabati sa ating mga mahal na mga kababayan all over the world. Because we are being watched and we are being applauded in our program. So, kailangan lang natin na magpasalamat sa kanila, paring Eli. So, hindi totoo. May binabanggit daw si Claire Castro na unti-unti na raw yung mga OFWs umaayaw na raw ng suporta kay BP Sara. So, hindi totoo yun. Walang ganun. In fact, may invitation nga kami. We were in Japan. Kasama ka. Talagang dinudog mo. Recently, nitong birthday ni Duterte, President Digong, we were invited in Hong Kong. Halos nagkasiksikan. May mga ibang hindi nakapasok doon sa gymnasium. Dahil gusto nilang bumate at palabas ng kanilang suporta sa mga Dutertes, lalo na kay President Digong. So, ano yung pinagsasabi? Alam mo naman to si Lucaret, yung judge sa Malacanang, wala namang ibang mission yan, kundi magiging parang paninira lamang. Ang mission niyan is to destroy the Dutertes. But, well, God forbid, no? Hanggang ngayon, wala pang resulta yung kanyang panglaban against the mga Dutertes, lalo na kay Vice President Sara Duterte. Okay, dito tayo pumunta naman sa yung sinasabi mong Trillanes Jr. Yung petisyon na inihain po ng kampo ni BP Sara Duterte. Sino itong Trillanes Jr. na sinasabi mo? Ni Ridon. Oo. Terry Ridon. Tama. Mukhang nagiging Trillanes na nga ito. Alam mo, pagka may puot ka sa loob mo, kagaya ni Trillanes, nagkaroon siya ng hatred kay Duterte dahil hindi siya kinuhang Vice President. Ito naman, may hatred kay Duterte. Itong sinasabi mong Terry Ridon alias Trillanes Jr., yun ba sinasabi mo? Mayroon din puot yan sa loob dahil napahiya siya dahil nabisto yung kanyang mga offenses sa pag-travel na it does not redound to the benefit of the people. He was just enjoying his travel, tapos napuna, alam mo naman si President Duterte, if there is a whiff of corruption, talagang tinatanggal agad. Oo. So, anong sinasabi ngayon itong sinasabi mong Trillanes Jr.? So, panoorin natin itong binabanggit ni Ridon. Una sa lahat po, ito po ay panlilinlang at pagsisinungaling na naman po sa harap po ng Korte Suprema at sa publiko. Kasi una sa lahat, hindi totoo na wala hong valid referral. Kasi nakita ho ng publiko, nakita ho ng bayan na ang plenaryo po mismo ng Kongreso nag-refer sa House Justice Committee nung pong 4 na impeachment complaints. No? Ibig sabihin, hindi po yan House Speaker, hindi po yan Committee on Rules. So doon pa lamang po, yung pinakabago at sinasabi nilang pinakamalakas na batayan, nakabatay sa kasinungalingan, nakabatay po sa panlilinlang sa Korte Suprema,
at sa atin pong mga kababayan. O yun, pangalawang panlilinlang na naman po sa mga kababayan po natin yun. Kasi una sa lahat, yung pong one-year bar rule, umiira lang po yun pagka po meron na pong referral mula sa plenaryo papunta po sa House Committee on Justice. Yung sinasabi ho nila, dapat daw po, nung pong linaglag, yung pong Castro complaint at nung nag-withdraw daw po yung D-complaint, pumatak na daw ho yung one-year bar rule. Basahin ho nila ulit yung pong jurisprudence nung pong Duterte ng Gutierrez. Ang one-year bar, umiira lang po pagka meron na pong referral to the House Committee on Justice. How can you, deny the right of the lawyers of Vice President Duterte from going to the Supreme Court? Bakit nauna na yung mga opinion mo at mga panglalait mo or pangkasinungalingan mo tungkol doon sa nire-raise nilang issue sa Supreme Court? Ang final arbiter niyan, yung Korte Suprema, di ba? Paring Eli. Tulad nung Duterte versus House of Representatives. Ito rin siya. Isa din ito sa mga nagsasabi na paltos yung pag-raise ng issue ng mga ni Sara Duterte sa Supreme Court. Pero kinatigan ng Supreme Court. Dineclare na void yung fourth impeachment complaint. So, ngayon, pangunahan mo na naman yung Korte Suprema. Napaka-populous nito talagang, ano bang tawag mo nito? Trillanes de Second. No. Pero may mga issue, Sec Jim, na kasi maraming impeachment complaints yan, 4, di ba, dyan sa House. Yung dalawa na pinagdudahan na parang lumagpas sa lumabag sa one-year bar rule. Pero isinama pa rin dito sa dito sa dalawang impeachment na sakto, no, at na ginawa ng sufficient in substance and form, no? Pero isinama yung ayun, hindi ba? Kasi may narinig lang akong abogado, baka pwede makasyon sa Supreme Court yun eh. Kaya nga, that's the very omnibus yung issues na ni-raise nila because it did not only raise the issue of void complaint because pumasok nauna sila doon sa Senate na deadline na dapat February 6 doon pa lang mag-umpisa ang 1 year. Pinail nila before that. So nasa ban pa, di ba? Tapos itong hindi lang naman 'yan ang issue na ni-raise. There were very important issues na raised. Yung tungkol sa proseso mismo, the course of the impeachment, whereby violation of due process. Why? Because, alam mo, when you file a complaint, lahat ng content ng complaint mo, pinapasagot ang respondent because that's the thing called due process, the right to be heard. Pero kung yung complaint mo, dinagdagan mo ng iba or ang committee mismo on justice, parang they are contributory to adding more facts to the complaint, the original complaint, violation of due process yan because walang sagot ang kabila. Dinagdagan mo eh. Pero yung natanggap ng respondent was based on the original. Pero kung dagdagan mo, hindi mo sila sagot doon sa mga dinagdag mo, like itong mga already outside of the four corners of the complaint. Wala sa original complaint. Magpasupina ka. Nagdagdag ka ng pinasupina mo ito, Yung katulad ng issue, Sec Jing, yung sa notice of disallowance, ngayon lang pumutok yan, pero wala sa original complaint yan eh.
Yes. So dahil sa pinatawag doon, tapos di natin alam kung na-pressure yung mga commissioners ng COA, bigla silang nagdesisyon ngayon. So, yun. Tapos, pero wala sa original complaint. Matatawag ba yun? Parang fishing expedition yun. Na Yes, ginamit yes. ng... Pag nagdagdag ka ng facts over and above what was written in the original complaint, wherein the respondent was given a copy of such, Mhm. tapos yun din ang subject matter nung pagsagot nila. Tapos, in the course of the hearing, dinagdagan mo yung complaint, violation na ng due process yan. Ha? At saka, itong pangalawa, sinasabi nila, mag-refund na daw. Ha? Kasi, na-deny daw yung appeal, but that's not final. Ha? Marami pang, ang dami-daming kaso dyan sa COA na dininay nila yung appeal or dininay nila yung sagot nung official Mm. na dinisallow nila yung expenditures made by that office. They are entitled to due process, the exhaustion of remedies. Like, kasi administrative ito, hindi naman criminal eh. The process by which the Commission on Audit conduct an audit on expenditures is purely administrative. They are not a criminal offense. So, mali yung binabanggit ni dating commissioner o COA, no, Heidi Mendoza, na kung saan dapat isoli na kasi ganito na rin natin, isoli na dapat yung pera. Alam mo, yung si Heidi Mendoza, yung talo na takbo na pagka-senador, masyadong ambisyosa na wala namang pagmamahal ang taong bayan dyan sa pangit na yan. With due respect, that's my personal opinion, ay hindi ka karapat dapat, Miss Mendoza, na mag-comment dahil bias ka eh. You are identified with the Pinklawan and the Dilawan. So, by saying these things, you are part of the propaganda mechanism of the opponents of Vice President Sara to bring her down. So, why would you be allowed to speak in an interview? With due respect to Ted Filon, bakit binigyan pa ito ng audience itong alam naman kung isasagot diyan is always against. Unang-una, mayroon niyang proseso, kung ating babasahin dito sa May nabasa ko yung comment mo, Rule 45, ano ba yan? Rule 45. Basahin natin. Ito yan, ito yung proseso yan eh. Sa COA yan. Sa COA, notice of disallowance, it's not yet final. The officials involved, like those from the office of Sara Duterte, in this case, can file an appeal with the COA regional office or director at the first level. Kasi yung office of the Vice President at saka office of the DepEd, mayroon niyang COA regional director na under sila. Pero dito sa kasong ito, ang ginawa ata parang yung apela hindi na pinagbigyan. Yeah, but sa issue na yan. that was... Pero yun ang proseso sinasabi mo. Ngayon, nag-appeal sila to the level of the commissioners. Yun. And the appeal was denied. So that is the basis now na final na daw at kailangan na daw mag-refund si VP Sara. Mayroon pa yung motion for reconsideration. Sa COA rin. Sa COA rin. Apart from that, kung deny pa, kasi alam natin, itong COA ngayon, suspect na rin, paring Eli. Minention mo nga, mayroong isang member dyan sa COA na siyempre nanginginig yan eh.
May order siguro sa Malacanang, pati yung isa, yung si Malilien. Gamaliel, Yung Gamaliel, yun ang yung chairman. chairman. Mayroong yung Lipana at saka yung Malilien. Hmm. Yung Malilien, sinita din ng Justice ng Korte Suprema yan. Noong hearing nung PhilHealth at sabi ni, I think it's one of the justices, are you lawyering for the government? Because you're supposed to only answer for COA, but you are answering for the Department of Finance. Pinagsabihan siya. So, hindi malayo itong Lipana at Malilien. Hindi natin alam ito si Cordoba dahil bata ito ni dati, GMA. Hindi natin alam. Now they are under the dictates of the administration na make sure na hindi mo papasayang mga appeal ni. But that is not the end of it, paring Eli. Under the process of under the due process, there is an exhaustion of the justice system. The respondent here, meaning the vice president, has the right to go to the higher court on a petition for review. Because for all you know, kung bias yung COA dyan, on the question of law, pagdating sa Korte Suprema, ma-reverse yan, anong mangyari? Alam mo naman sa COA, pag pumasok na yung pera mo, hindi na mahirap na mabawi yan. Ito nga, yung refund, may binabanggit nga na 10 to 15 years, may pa, no? Yung scope at ng napakaraming mga disallowances cases. Isa dyan yung yung sa PhilHealth O 2007 to 2010. Na-desisyonan lang 2022 tsaka 2024. Yes. So napakatagal, isang dekada. Matagal. At ito yung magiging picture dyan. Okay. Halimbawa, mayroon ng desisyon ng COA. So, ngayon, sasabihin nila, may probable cause. Kasi, ito yung pinagsasabi nung in-chick na congressman dyan sa Manila. Sabi niya, hindi na bali daw, mawala yung kay Madriaga. Total, mayroon naman daw silang basihan doon sa COA findings. Pero, ewan ko kung matino ba na abogado itong Chekwa na ito. Na congressman dyan sa Maynila. Na hindi niya na-realize na hindi pa final yun. Yung desisyon ng Commission on Audit, the commission itself, denying the appeal of the Vice President and the Office of the Secretary of Education, that's not yet final, Mr. Chekwa. Sir, the respondent can still go on a petition for review. So, bakit ako magre-refund? Hindi pa naman final yung decision. Bakit kayo mag-decide on the probable cause? Pending pa yung finality ng judgment. Now, if this happens, kasi alam naman natin dyan sa Congress, sa Committee on Justice, alam naman natin na ang resulta dyan. So, sa plenary, pupunta, baka butuhan pa rin nila at pupunta sa Senate. Now, in the Senate, in the meantime, nag-file ng halimbawa si Vice President Sara on a petition for review under Rule 45. His lawyers will raise the issue na we cannot tackle this Sub judice, parang gano'n? Hindi pa pwedeng ano pa yan? Prejudicial question parang so hindi na pwedeng galawin yun. hindi mo palang galawin yun. Paano mo sasabihin ngayon na you're liable, Vice President, dahil may decision na ang Commission on Audit. What if ni-reverse ng Supreme Court? So, paano mo pababawiin yung... So, this will be held in abeyance, yung issue na yan. So, hindi mo na ma-desisyonan ng Senate Court yan. Tsaka bukod dyan, ang alam ko, wala sa original na complaint yung issue na yan. So, isa pa, diba? So,
maraming issues ito. Kaya, yan tungkol naman sa kay Madriaga, in my interview the other night, sinabi ko, that's an exercise in futility, yung kay Madriaga. Because, ang daming holes. Halos lahat ng mga sinasabi niya, puro may loopholes. Wala siyang corroborative evidence. So, kung pinagmalaki nila yan, na, sige, we find probable cause dahil yung narration ni Madriaga, sinasabi niya, ito si Duterte, ito si Sara, ito si nagdala ng mga pera. Baski there is a pending case for perjury in the Taguig Court, kung halimbawa, itutuloy pa rin nila yung testimony ni Madriaga, sino mananagot yan? Yung prosecutor. Pagdating sa Senate, baka mablangko sila. Pag tinanong, sino kasama mo? Sinasabi mo na binigyan ka ni Duterte ng 25 million. It's your word against Duterte. Sinong paniwalaan? Kriminal ka. Sinong paniwalaan? At sino kasama mo nung binigay ni Duterte? At paano ka nakapasok doon sa very tight security ni Duterte? So, sinasabi nitong Trillanes Jr. na sinasabi mo, ito si, pangalan ito? Ridon. Sinasabi niya, we were already able to find from the LTO documents na si Madriaga ang may-ari ng mga motorsiklo. Ano yan kung siya may-ari? Does it mean that yung binili niyang pera talagang galing kay Duterte? Paano mo ma-prove na galing kay Duterte? Baka pwede rin yung sa sinasabing kanyang sideline. Baka ito kasama to sa script nung sinasabi ni Attorney Sabio na itong Dilima, Trillanes at saka yung Father Aleo, sila yung gumagawa ng Bikoy. What would prevent people to think na this is Bikoy also in the making? Na gawa-gawa din nila. So, kung ang script niyan, sinasabi si Duterte nagbigay, sinong testigo mo na galing kay Duterte yung pera? Saang bangko winidraw? At ito pa paring Eli. Itong abogado nito, si Palad. Palad ba? Dapat madisbar ito Kasi sinasabi niya, nag-open daw ng account. May mga tao daw si Duterte nag-open ng account. Pinangalan daw kay Madriaga yung bank account. Paano makapag-withdraw si Madriaga? May proseso yan. Kung hindi ka tanga, Mr. Palad, kung abogado ka, alam mo yung patakaran ng bangko na hindi ka pwede mag-open ng account kung hindi ka pipirma ng ikaw pare. How many times have you gone to the bank to open your own account? Makapag-open ka ba ng account kung hindi ka pipirma as specimen? At saka ako sa pagkakalam, pag mga ganyan kong special ops, hindi dadaan sa bangko yan. Hindi dadaan sa bangko. Bakit ipapasok yung pera sa bangko? Hindi ma-amlak na. Oo. Para money laundering daw. Dapat ito, madisbar itong Palad na ito Dahil kinukonsente mo yung affidavit ng insane executor ng affidavit na ang pinagsasabi, out of this world. How can you? Papasok daw yung mga tao ni Duterte, i-open siya ng account, tapos pupunta lang daw siya doon sa bangko para ready na yung pera. Paano i-withdrawin? Kung account mo yan, ikaw dapat ang mag-withdraw. Tama. Diba? Ikaw mag-withdraw. Yung specimen signature yung hinihingi ng bangko. Kagaya ngayon, in ordinary process, halimbawa, I have an account in the bank. Aking signature yung nakalagay doon. Mag-utos ako, I will authorize somebody. Pipirma ako. Pagdating doon, titingnan pa yung specimen mo.
Kung tapos tatawag pa yung bangko sa iyo na, "Sir, mayroong nag-withdraw dito, ino-authorize mo ba ito based on your specimen signature?" Paano ka makakapag-withdraw kung walang pirma yung cheque or yung ng pangalan mo? Kung hindi naman ikaw nag-open ng account, sabi pa nung abogado, without him doing anything. So how can you open an account? Hindi ka man pumunta sa bangko, wala kang pinirmahan. Paano ka magkaroon ng account? Tapos mayroon pa cheque, in-issue daw ni Duterte, 84 million. Hindi na presidente si Duterte, 22 pa lang 2022 Tapos na. wala na. Tapos yung date ng cheque, 2023. Ano ka man maniwala ng kabulastugan na ito? So, ang sabi ko, kawawa ang prosecutor dyan. Kung fine nila probable cause yan, pagdating doon, mapupurnada sila sa mga magagaling na abogado ni Vice President Sara in the cross-examination. Yes. Di ba? Okay, so abangan natin yan. At so suma total, kwentong kutsero lang yan. Kwentong kutsero. Ayan. Okay, huwag pong kalimutang mag-subscribe. Scripted. Huwag pong kalimutan mag-subscribe dito po sa Paras kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat po. Magandang hapon. Magandang hapon.